kagabi po, 4 na menor de edad na namumulot lang ng bakal at turnilyo ang dinampot ng isang barangay tanod ng mapagkamalang mga magnanakaw. Sinaktan at kinuryente pa umano sila sa loob ng barangay hall. Galit na galit ang mga magulang ng mga menor de edad. Dapat daw managot ng tanod na yan. Nakatutok si Chino Gaston. Ano ginawa sa Ito ang mga binatilyong di umano'y biktima ng pananakit sa loob ng barangay hall ng Barangay Marilag, Quezon City. Ang kanilang itinuturong nagmamaltrato sa kanila, ang Barangay Executive Officer o XO na si Eleuterio Endozo Jr. Kwento ng mga biktimang nasa edad 13 hanggang 16, nagpupulot daw sila ng mga bakal at tornilyo noong Sabado. Swerteng nakapulot daw sila ng tornilyo sa isang sirat na bubulok na jeep. Pero nang makita raw sila ni Endozo, inakusan daw silang nagnanakaw. Dinala raw sila nito sa barangay hall. Pagdating daw doon, kinuryente at sinukmuraan daw sila ni Endozo kasama ang isang lalaking nakauniforme ng pulis. Una po, pinagubad po nila ako dito. Kami lahat, pinagkukuryente kami. Nagmamakaawa na po kami, hindi niya pa rin kami tinitigilan. Ang 16 na taong gulang na ito, pinasubo raw ang tornilyong nakuha nila. Napaupo ka na dyan o pinaupo ka? Napaupo na po. So abang subo-subo ko po yung bakal, nadura ko po dito. Sinusubo-subo mo yung? Bakal po. Bakal, pinasubo sa'yo. Opo. Hindi lang daw sila pinagkukuryente ng barangay opisyal, pinaglinis pa raw sila nito ng banyo ng barangay hall. Kuryente po ako, sabay naman tugaw dito. Pinaglilinis kami. Ng 4 na oras, sabay ako, lilipat ako din ni EXO. Habang hindi pa daw na ano yun, na papakitab, hindi daw ako titigil. Dapat daw kita daw mukha niya, madudulas daw siya. Kaya naman nagreklamo ang mga magulang ng mga bata sa barangay. Anila hindi raw dapat sinaktan ang kanilang mga anak. Dapat daw pagkahuli sa kanilang anak, dinala na lang ang mga ito sa DSWD o ipinatawag sila. Kaya nais nilang papanagutin ang nanakit umanong barangay XO. Nagmamakaawa po yung anak ko na ipatawag yung magulang. Ang sagot po ng XO sa anak ko hindi na puro kailangan. Gusto po namin mangyari na maging ng kasagutan po ng anak ko matanggal sa serbisyo at gusto po nga namin sana makulong pa. Ang grupong Akap Bata ang tumutulong sa mga biktima. Plano nilang iakyat ang kaso sa DSWD at Piskalya. Sa ilalim daw kasi ng Juvenile Justice and Welfare Act, dapat protektahan ng mga bata na lumalabag sa batas. Kapag po nakahuli ang mga barangay officials or mga law enforcers ng mga bata nakapag-commit ng crime o nakusahan na nakagawa ng krimen, ay dapat pong ipatawag ang magulang at i-turn over sa DSWD. Ang Commission on Human Rights gagawa naman daw ng hiwalay na investigasyon. Handa rin ang DILG na imbestigahan ang insidente. We'll be conducting our own investigation. After the findings, siyempre, pag yung nakita namin mayroong tinatawag na human rights violations committed against these children, we will endorse the case to the prosecutors. Sana ho pumunta siya sa... Ako lang po bukas alas 8 na umaga sa opisina ko sa Krame. Ay, imbestigahan ba sir maganda? Kasi hindi lang po imbestigahan, na-action na agad. Palagay ko pag napapansin nyo, mas mabilis ho yung pagproseso ng mga ganitong pangyayari. Sinubukan namin kunin ang pahayag ni Endozo, pero bigo kami dahil tumangging ibigay ng ilang mga taga-barangay ang address at cellphone number nito. Sa kasulukuyan, sinuspende muna ng barangay si Endozo. Ina-assure ko lang na hindi na mauulit to. Na kung ma-prove namin, hindi na mauulit tong ganitong incident. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.